Happy Sunday! So, it's vlog number 2 for today. So, ngayon, today is a day na iuwi na natin yung 124 from Parañaque. It's the week after our last vlog. So, yung last punta natin dun sa Parañaque, dun sa 124, nakabit na natin lahat na kailangan ikabit. Mostly, para enough for us to bring the car home, to 124, no? So, today, magkasama na tong dalawa. At ito ang gagamitin natin ngayon, papunta dun sa Parañaque, dahil wala naman na kaming dala, no? Para susunduin niya ni little brother si big brother. So as mentioned, sira yung ignition key nito, nag-stuck. So it's 11 o'clock now. Charlie is here. Yan, naalis na yung ignition. Stuck up kasi ito. So yung part nandyan na, yun, nandun. So ikakabit niya para yun na lang gagamitin namin. Although mangyayari, dalawa na susi niya. Isa dito, tapos isa sa locks. So nakuha natin yan. This one. Yan yun. Lazada lang, online. So, pag natanggal yan na yan, nagkakaproblema lang siya dahil stuck up. It should be fine, no? So, excited na ako to get the 124. So, finally, mapapapark na natin siya ulit dito. Tapos dito natin siya ipa-perfect ulit, tatapusin, no? So, again, we will be using this car. Kaya sana matapos agad si Charlie para makapunta na kami ng Parañaque mamaya. Alright, see you later. 11:30, 30 minutes in. Ayun na, nakakabit niya na yung bago. Ayos. Yung nga lang, dalawa na susi namin. Lagyan mo na lang ng mark saan yung sa ignition. Baka maano eh. Baka kasi kung mapasok mo to sa mali, dun sa pintuan, maglalak yan. Safety feature nila. Di mo mahuhugot. So ito yung luma, sira na talaga. No? Kukunin pa rin natin ito. Ayan. So, nagsa-stock up kasi. Ayan, so dalawa na susi namin. At least, tapos na yan. So, babalik na lang yan. Mabilis na yun. Tapos, dun tayo sa Everest. Kasi yung Everest may check engine light. Ano na naman yun, yung fog lamps malamang. So, tingin ko kailangan namin palitan ng tamang voltage na bulb. So, may nakita na ako actually. Mura lang naman kasing nilagay namin dun. 200 lang na rin yung mga China. So, clear lang namin yun. Tapos, let's head over to Parañaque. Uwi na natin yung big brother ni 190E. Ito gamitin natin ngayon. So, yan. Pinaklas to. Tapos, ibabalik na lang niya yan. Then, we have a new key. So, mas swabe na i-start yan. Actually, nakaka-excite, no? Excited ako. Pakita ko sa inyo yung sa Everest. Check engine light ulit. Yan. Ito yung Everest natin. After 1 month, nag-check engine ulit siya. Nawala na yan eh. Na-clear na namin dati yan eh. Tapos bumalik. First start. Yeah. Yun. Ayaw mawala. No? So, tansya ko yun, fog lamps. Kasi yung under naman niya, hindi naman nagbago. Ganoon pa rin yung under eh. So nakakainis, di ba? So i-clear na lang namin mamaya. 12 o'clock, time check. At tapos na. We have the new keys. Ano yan? So mamaya, try natin mamaya. So sa Everest, scan na natin, mabilis lang yun para matapos. Scan natin yung Everest para maklear na yung codes na yun. Tunog ni Borla. Maingay-ingay pala sa labas. Ngayon ko lang narinig sa labas eh. Ito yung scanner namin. Labas mo nga yung scanner. Yan yung nabili natin scanner. 9,000 sa Shopee. Very helpful. Ayan na. Scanning. So, second time na namin in-scan to. Same code dyan, fog lamps. Ayaw niya talaga yun. VinScan. Ayan, nag-VinScan na siya. Ayan na.
USA Ford nakalagay. Ayan, wala na. Wala nang check engine, pero I think I need to replace the fog lamp na mas mataas ang voltage siguro. Kasi mura lang yung 200, siguro yung mas mahal para sigurado. Alright. So, let's get our 124 back here sa bahay. Kakatapos ko lang maligo. First start with the new key. Saan na ba yun? Ayan, huwag ka magkakamali. Hindi pwede ipasok yung luma dahil pag pinasok mo yan, na hindi sa kanya, maglalak yan. Safety procedure ng mga Benz. So here's the new key. Here's my first ever start. You know. Dire-diretso na siya. Yeah, boy. Sarap. She likes her new key. The 190E likes her new key. Alright. Right. So on our way, bili lang tayo ng pagkain saka ng energy natin dyan sa Turks. Tapos pagasan namin dahil kulang sa gas. Pati RFID. Si Charlie may tama. So bili lang, tapos pagas, balikan namin ito mamaya. Then dire-diretso na tayo. Alright. Pa-RFID tayo dito sa Shell. Okay. Yan. Dahil konti na lang load nito. So dito tayo sa Shell nagpapa-load. Alright, let's go. Okay, so half tank of gas. Balik tayo sa Turks. Kunin natin yung iced coffee and shawarma. Tapos dire-diretso na tayo. Let's go get the car. Alright, so it's 2:30. The 190E made it here sa Paranaque. Nakaharang lang yung truck na yun. Yun yung rampa. So alisin lang namin yung truck. Tapos ilagay yung rampa dahil medyo mataas, no? Alright. First start muna natin, no? After 1 week. Kill switch. Nandito yung kill switch. Yan. Yan. Susi. Here's the key. Power on. Isa pang prime. Power on. Let's go. Maandar yung power window. Alright. Welcome back. You're going home today. So it's been a week since we've been here. Last Sunday, huling punta namin, kinabit namin lahat. So for today, kabit namin yung mga remaining cladding. Nabombahan natin ang hangin kahit pa paano. Yung mga bumper nakabit na, yung wiper. Hindi ko alam kung ikakabit, pero kasi yung wiper headlight, hindi ko alam kung ikakabit na Charlie ngayon. Yung fog lamps, wala pa. Cladding gear. Tapos yung mga door cards. Yan, wala pa mga door cards. Tapos yung mga goma. Then yung mga goma dito, yung mga trims dito, and the wiper blade. Siguro yun lang. And yung lock dito, ito, yung lock dyan wala pa. So ikakabit na lang nila yan, no? Mamaya ni Charlie. Tapos pwede na siyang iuwi. Alright. Alright, magti-3. Pinaalis muna ni Charlie yung kotse dito sa paint booth. Yan. Thank you, paint booth. Dito namin pininturahan siya. Dito siya tumira since December. Pinasok namin ng December. And ngayon, second week ng August 11 actually, na naalis na namin siya dito. Tagal din niya tumira dito sa paint dito. Yan. So here she is. First time ko makita under the sun, with the new paint. Siyempre hindi pa tapos. Kailangan pa i-buffing. Kailangan pa ng isang clear coat ata, isang liha. So here she is, itim na itim, no? Black na black. Madumi lang dahil hinawakan namin. So hindi pa siya nalilinis. Sa batang sa bahay, linisan natin para mas ma-appreciate natin siya, no? But here's the car. Yan, naibaba na namin. So ipagpapalit namin siya kung nasan si 190E para doon na lang bubuin ni Charlie dahil mas malamig doon kaysa sa oven. Alright. Alright, no? So habang binubuo na ulit ni
Charlie, si Big Brother. Ayan, madumi lang kaya hindi masyado makintab pa. Pero ang baba na ito, nung harap. Putol din yung harap niyan eh. Kaya may sayad din yan actually. Ito sumasayad to. Siguro itataas din namin ni Charlie to. Same with the 190 eh, ang baba. Same with the 90E. Palitan namin yung springs, tapos kami magpuputol para sakto. Baka mamaya masyadong mababa yung putol ng dati. Yan. Anyway, habang binubuo niya ulit, ayan, binabalik na niya yung mga lock. Ayan, yung lock. Kwento ko na yung story ng 124 na to, no? Yan, si little brother. Tinitingnan si big brother. Alright. So, this car, yung 124 na to, yan. Nakuha natin siya actually noong February 2022. So 2 years na rin to sa akin. And wala pa si Charlie noon, yung mechanic natin doon, yung dati ko pang mechanic friend na gago pala in the end. So siya yung kasama ko talaga noon. Pero during that time, medyo matinu-tinu pa yun. Nakakausap ko pa, sumasama pa sa'yo, nagre-respond pa. So okay pa, no? So kami kumuha niyan somewhere in Taguig, deep Taguig, sa dulo. Actually, medyo red flag na nga yung lugar nung may-ari. Kasi parang a couple of meters away, lake na. Yung Laguna Lake, no? Andun banda yun eh. Tapos nakita ko dun sa mark ng bahay niya sa labas, yung bakod nila, may marka ng flooding. So, I don't know kung na-flood din to or hindi. May mga signs din na na-flood nung hinubaran na namin ni Charlie yan. So, pwedeng nabaha din yan, no? Kasi yung lugar nga is prone sa baha. Parang may mga fish pad na nga dun eh, dun sa bahay ng may-ari. Dahil lake talaga siya, lake. So anyway, pero it's matagal sa may-ari ito, doktor yata may-ari. So talagang love na love daw niya yan. So everyday, ini-start, or di naman everyday, siguro madalas in a week, ini-start lang niya. Pero matagal na siya nakapark. So sa bahay nila doon, matagal na nakapark yung otong yan. Parang 4 years na ata nakapark. So ini-start lang. So when I saw the car, the condition was really bad, no? Actually na-off nga ako eh. Pinuntahan ko lang siya kasi naka-EMG body kit, parang itong 190E natin, which is hard to find. Tapos 5-speed manual. So medyo rare yun. M103, so inline 6 engine yan. So kaya ko siya pinuntahan. So pero yung pagkakita ko dyan, kasama nung dating mekaniko natin, it was really in a bad shape. Yung body wise, yung interior, lasog-lasog. I'll try to put some old pictures. Maghahanap ako, tapos ilalagay ko dito para makita nyo yung before and after. So lasog-lasog yung loob, tapos ang daming rust sa ilalim. So ayoko na bilhin actually. Pero yung dating mechanic friend natin, sabi niya, bili mo, kaya natin yan. Mare-restore natin yan. Okay, andun na rin kami. So, sige, kinuha ko na. I got her for 75,000 yata, or 80. Really couldn't remember. Tapos pinato na namin siya, diretso dun sa shop ng tito niya. Kasi last time, yung shop niya, yung mechanic friend, dun sa tito-tituhan niya, somewhere in Pasig, somewhere near Metro East, no? Doon yung nakikishop siya doon. So, diniretso namin siya doon, towing, tapos doon dapat niya i-restore yung kotse yan, doon sa Pasig. Back in February of 2022. So, kinausap namin yung tito niya, syempre, tito niya yun, tapos nakikishop siya doon. So, I wanted to take good care of the car. Nagpapalakas din ako doon sa tito niya, syempre, dahil close sa friend ko. So, pinayaran ko ng buo. Ang paint dapat niyan at saka yung restoration ng mga kalawang, yung mga panels na kailangan palitan ng rust, dapat gagawin nila, no? So binayad ko doon, if I can remember, 70 or 75,000, isang buo binagsak ko na. Dahil nga tiwala naman ako dahil tito niya doon, no? So I was expecting gagawin nila agad, since shop 'yun. So it sat doon sa shop na 'yon. Ang ginawa lang nila una dito, hinubaran lang, tapos hinira pa lahat ng loob, no? Yung binabalik na namin ni Charlie yung buo niyan. Nakita namin yung mga parts na pinagtanggalan, putol-putol yung mga locks, yung mga pins and everything. So it was really a mess. So tapos months and months went on, walang nangyayari sa kotse, nakahubad lang. Yung dating mechanic friend natin, nagkaka-issues din with his previous partner, kinakasuhan ata siya and all. Tapos yung shop na pinag-stayan niya, nagkakaso rin, biglang pinasara ng local government, wala palang permit, business permit, no. So it sat there for almost 8 months. Yan. So yung pinasara na siya ng local government, nakahubad na to, totally bare. Doon ako nag-decide na i-pull out na. Ipo-pull out ko na to, sabi ko, dahil walang nangyayari, sayang. Tapos yun nga,
involved na yung local government. Tapos binilang ko pa ng donor car yan. Magkatabi sila, dalawa dun sa shop. Dahil ang bala ko, para mas madali kay dun sa dating mechanic friend natin, pitas-pitas na lang siya, lipat. Dahil yung interior talaga niyan, sobrang sama. Although nag-start yung engine. Naikot pa namin yan dun yung pagkabili namin dun sa bahay. So the engine is quite healthy kahit pa paano. Pero the interior is really bad. Kaya bumili na ako ng isa pang 124 para pitas-pitas na lang para hindi mahirapan. No? That was the game plan. At saka ang involvement ko before doon sa restoration nito, nung first phase, tawagin natin first phase, is hindi masyado. Kumbaga taga-bayad lang ako. So yung dating ex-mechanic friend natin ang namamahala dapat supposedly sa project na yan. So siya mag-schedule and all, siya maghahanap ng parts and everything. Kasi yun naman ang forte niya. Kasi sabi niya sa akin nun. So pinabayaan ko siya, I was just waiting for him to charge me. Oh, kailangan bumili ng ganito, kailangan nang bumili ganyan. Bumili na nga kami ng donor card, di ba? So anyway, walang nangyari. Tapos hindi ko na makontak din yung mechanic friend natin na yon, cannot be reached, yung mga tipong ganon. Tapos ang dami nang nag-text din sa akin, hinahanap din siya. So red flag na ano. Ang dami naghahabol dun sa taong yun. So pinull out ko na to, dinala na namin sa bahay. Actually nakilala ko na si Charlie noon at that time kasi yung dating mechanic friend din naman natin yung nagpakilala sa kanya kay Charlie dahil kapabata niya yan sa village nila. So kinausap ko si Charlie. Sabi ko, Brad, kaya mo ba akong tulungan saluhin kasi hindi na natin makontak tong yung dating friend nga natin. Pumayag naman, buti mabait to si Charlie. Kahit hindi siya yung nagbaklas, wala siyang alam sa 124, wala siyang alam sa Benz na mga ganyan na luma masyado, hindi niya forte, hindi niya hinawakan yung kotse. Pumayag siya. So tinuo namin. Tapos the hardest part was to get all the remaining parts dun sa shop. Dahil ang ginawa ng shop, jumble sa isang one pile of junk. Different cars, hindi lang 124, hindi lang Benz. Sobrang daming mga kotse na pinag-halo-halo nila sa isang bundok na gano'n. So kami ni Charlie dalawa, hindi man lang kami sinamahan ng dating friend natin na yun, to get the parts dyan sa kanya para sa bahay namin gagawin. Yun ang bala ko kasi wala na akong option nun eh. So it took us 4 na balik para maghakot. Yun ang pinakamahirap actually sa entire process na to is yung paghahakot ng parts sa kanya dahil hindi namin kabisado ni Charlie, no. So yun, nadala na namin sa bahay ng early 2023. Ayan, no. So yung nasa bahay na to nung early 2023, yun, naging involved na talaga ako doon dahil tinabla na namin ni Charlie yung dating kaibigan namin dahil walang kwenta. Pinabayaan kami sa ere, hindi kami tinulungan maghakot ng parts, the least that he can do. Doon kami nahirapan nun. Ako na nag-involve sa pagkakalendaryo, sa project, tagabili ng parts, kinausap ko na lahat ng supplier. Dati yung kumakausap eh. Hindi talaga minimal involvement talaga ako. Pero ngayon I took the responsibility na kami ni Charlie ng dalawa titira. So si Charlie yung taga-install, ako yung taga-hanap ng parts, ako yung taga-bili ng kung anong gagawin, ako yung taga-schedule ng anong gagawin weekly, no. So yun guys, no. Doon na nag-start ng progress nito, 2023. Doon namin unti-unti nabuo siya. So I actually almost gave up on this car. Kasi nga sobra talaga yung pinagdaanan namin ito doon sa previous na shop. Kasi sabi ko, in Pasig. Talagang pinabayaan, ginago lang ako, ginamit lang yung pera, walang nangyari, sinira lang yung sasakyan. Hindi pinabayaan din. Pinabayaan din nung dating friend natin. Hindi yan isikaso tong kotse natin. No? So I almost gave up on her. So buti na lang yun nga, nakilala ko si Charlie. Kung wala si Charlie, hindi na mabubuo to. Siguro, pinabayaan ko na lang dun. Pero dumating si Charlie, tinanggap niya yung hamon, yung trabaho, nasaluhin naming dalawa. So yun, ako na nag-schedule ng gagawin weekly. Based syempre sa opinion ni Charlie kung kaya o hindi. Sasabihin ko sa kanya, a week before, ito gawin natin next week. Tapos kung kaya, ayun, maghahanap na ako ng parts. So it went from there. So talagang, as from my experience sa pagre-restore with this car, ang ma-advise ko lang is yung extreme scheduling. Talagang unang-una yung scheduling. Dapat naka-schedule lang maayos kasi yung pagbili ng parts, hindi laging available yung parts na. Yun niya eh. So hahanapin mo pa siya eh. So you need time to look for the parts. Para pag dumating yung araw na gagawin nyo na, kasi kami ni Charlie, as explained, once a week lang kami, weekends, minsan twice, Saturday or Sunday, dapat nasa amin na yung parts na gagawin namin. So nagsimula kami dito from the inside out. So dahil baklas talaga lahat yan, lahat ng loob nito, walang laman yan. So tinira muna namin yung mga rust sa loob,
Yung mga dito, may malaking butas yan dyan. So, inayos namin. Minasilya na lang namin dahil wala naman kaming latero na. So, yung mga remaining na butas na dapat gagawin ng previous shop, kami na ni Charlie gumawa, minasila na lang namin. So, inuna namin yung mga body parts. Then, we went on sa electrical. Tapos ng electrical, yan, yung upuan na. Pabalik na kami sa interior. Yung upuan, nilagay na namin. Ito, nasalba pa namin dun sa donor car. Buti nandun pa sa shop. So, nakuha naman namin to, no? Kaya, ito yung interior ng donor car natin. Kung makikita nyo. Tapos the rest, kung saan ko na pinagbibili. Yung mga small missing parts, doon kami nahirapan. Dahil, hindi nga namin kabisado kung ano yung mga parts na pang 124. So, from there, electrical. Tapos, pinasok na namin yung interior. Yung natapos na sa electrical dito si Charlie, sa loob, nag-interior na kami. Once nalagay na namin at least yung upuan, nag-focus na kami sa engine. Doon na kami nag-focus sa engine. Ito, buksan natin. Okay. Yan, so yung nakabit na namin yung upuan sa loob. Yung electrical, nalatag na maayos. Yung dash nalagay na. Dito na kami nag-focus sa engine para paandarin. Although confident naman ako na under siya kasi nga naikot pa namin to when we bought her last February 2022. So yung fine tuning na lang. So inayos natin yung mga electricals dito. Tapos syempre the fluids, yung spark plugs, yung mga basic lang ba. Tapos yung radiator din niya, butas pala. So nakahanap tayo ng second hand muna. Ito second hand, galing kay Easy to as far as I can remember. Tapos dito yung nakaano yan, kay Jetronic M103 inline 6. So 6 cylinder yan. So ang K-Jet mechanical fuel injection, mabait yan sa M103. So yung mga fuel yung dito, inayos din natin yan, nilinis. Then itong sa shocks, basag yan, pinalitan na rin natin yan. Yung brake, binlead, lahat actually ginawa natin dito sa engine na yan. Tapos bumili tayo ng battery, Megaforce, malakas yan, subok namin yan. Wala naman kami naging problem siya sa engine. Yung alternator, nagpalit na tayo dahil nasira na rin yung dati, hindi na kumarga. So nakahanap naman tayo. Tapos yung belts, yung fan, yung clutch fan, bumili tayo ng bago kasi bumigay na rin. Then yun, yan yung mga ginawa natin dyan, no? Tapos syempre yung fuel pump, pinalitan na rin natin yung fuel pump. And yung tank, alam ko nilinis na rin ni Charlie yung tank nito eh. Binaba na yung tank, tapos nilinis niya. Ay, tapos yung sa tank, yung sa loob ng tank, nagpalit na rin tayo ng fuel catch, screen, tsaka ano pa ba yun? Float. Yun tama, float. Nakahanap ako ng float. Dahil sira yung float dati niyan, putol. So nakahanap naman tayo yun. Medyo mahirap hanapin yun. Tapos sa brakes, binlead niya na yan. Tapos brake pads, harap, likod, meron. She's running on 18s. Naka 18 yan. Nakuha na namin ganyan. Kinulayan na lang namin ni Charlie ng itim. Kasi nga gusto ko ng all black yan. Tapos dito, as mentioned, nag-import din tayo ng maraming pyesa dito from Taiwan kasi not everything is available here surplus. Parang yung cluster, nakaapat nga ako niyan. Dahil lahat ng nabibili ko dito ng second hand, may sira. So hindi naman kasi guaranteed talaga eh. So normally yung RPM ang sira. Eh gusto ko talaga ng RPM. So nakahanap tayo sa Taiwan. Doon tayo nagpapa-import. Pati itong mga louvers, import natin from Taiwan. And yung pillar dito, mahirap din hanapin yan. Nakahanap tayo from Taiwan. Pati ito, galing Taiwan yan. So everything else sa donor car galing. Tsaka sa mga kaibigan natin dito na sa surplus, no? Pati ito, yan, mahirap na hanapin yan. Yung mechanism, nakakuha na rin tayo from Taiwan. Pati yung headlights, yan, yung headlights ito, fresh. Nag-import tayo from Taiwan, lalo na yung grill. Ito yung mahirap hanapin dito, yung grill. Nabuo na hindi basag. So sa Taiwan, marami. Eh, ilalagay ko na yung link niya, just in case gusto nyo, madali kausap. Tsaka maganda doon sa Taiwan, marunong siya magbaklas si Mark. Mark ang pangalan nun. Tapos mabait, tutulungan talaga kayo. No? So, yan. Hanggang sa napastart na namin ni Charlie sa bahay. Tapos, yung napastart na namin, unti-unti na namin binuo yung mga kulang. Tapos, yung nabuo na namin lahat, nakabit na namin lahat ng kailangan. Ultimong ito pala, pinalitan namin. Yung switch.
Yan, yung susi. Kasi nawala lahat ng susi dun sa lumang shop sa Pasig. Hindi na namin alam saan nalagay. So, nakakuha ko sa Taiwan ng isang set. Dito, tsaka sa labas. Isang pareho. So, sa isang kotse galing yun. 8,000 pesos ata ginamit. Pati ito, yan. Isang susi lahat yan. Ito yun. Yan. So, isang buong assembly yun. Pinaship natin from Taiwan. Laking tulong ko kay Mark sa Taiwan. Kung wala yun, hindi ko mabubuo to. No? So, yung nabuo na namin, yung nadadrive na namin around White Plains. Ayan. Pinarehistro ko na rin yan. Kasi nadadrive na. Yung aircon, pinagawa namin. Magaling yung aircon. Chinarge lang namin. Tapos, pinilagyan na ng Freon. Tapos, oil yung compressor. Sobrang lamig, nagstay. Walang tagas. So, yung nag-drive na, yun dinala ko na siya dito. Nung yun nga, yung December of last year. Para sabi namin, since sobrang over budget na ako dito, gusto rin ni Charlie matuto magpintura. So, kami na nagpintura. So, bumili lang ako ng maliit na compressor. Tapos si Easy, tinulungan tayo sa kung paano sa pagpintura, ano mga bibiling gamit, paints. Yan. So total siguro mga 20,000 na gastos natin sa materials, no? Kasama yung paint na machine. So yan, nilalagay niya na yung mga goma. Kailangan yan. So ayun, inabot nga lang, tumagal nga lang dahil nga wala kaming oras ni Charlie. Tapos sobrang dami na nangyari. Dumating yung OD, dumating yung Galant, plus yung mga mini-maintain pa nating sasakyan sa bahay, yung mga PMS, etc. etc. Lahat ng yun sinasaksak namin sa weekend lang. Kaya wala kaming oras na ito. Kaya tumagal lang ganun. So ito, finally today, mauwi na natin siya. Doon na namin ipa-finalize ni Charlie yung 124 natin. So ang tanong, will I repeat the same process? The answer is no. Dahil ayaw din ni Charlie. Dahil sayang yung oras. Dahil pwede namin ilagay yung oras sa ibang projects, no? So talagang pag ganyan, paint job, body shop, body paint, body works, mas maganda sa mga professional na lang, sa mga shop. Para mas mabilis. Mas mahal nga ng konti, pero mas mabilis, tas mas sigurado. Para ikaw, pwede ka makafocus sa ibang project mo. So, moving forward, yun ang gagawin namin ni Charlie. Sa 190E, sa shop na namin dadalhin yun. Hindi na namin uulitin yung proseso dahil masyadong matagal nga. So, ito lang naman, nawalan kami ng choice dahil nga sa history niya, yung sa bad vibes, no? Na nangyari doon sa lumang mechanic, sa lumang shop. So, tinapos lang namin. Kaya, it's not perfect. Be kind to us. Kung ba't hindi siya ganyan kaganda pa. Dahil kami lang ni Charlie yan at wala kaming experience sa pagre-restore. So, gusto ko lang mabuhay siya ulit, mabuo at ma-enjoy. No? Bala ko lang naman dyan every weekend. Ma-enjoy namin. Alright? So, tapusin lang ni Charlie. I'll get back to you guys later. Driving shots naman tayo mamaya. Time check, 4:30. So, the progress. Yan. Dito sa trunk, yung mga goma, nakabit na. The locking mechanism. Ito. Yan, yung sa ilalim, sa ilaw. Dito, medyo natagalan siya. Nakabit na yan. Dahil inalign pa. Tapos pinukpok. No? Same with the other side. Yan. Inalign pa kasi. Tapos yan, yung wiper. Yan, yung wiper nakakabit na finally. Diyan kilala rin ng Benz na 80s, yung mono wiper na yan. No? So, alright. Yung dito na lang. Yan. Yung sa rain gutter. Lalagay na. Tapos, on the way sa mga cladding. Mga kulang na cladding. Tapos, last na siguro yung door cards. Tsaka yung goma dito. Yan. So, it's 5 o'clock. Dito pumapasok ang Turks. Kung bakit ako Turks ng Turks, yan. So, habang nag-aantay, oras ka nag-aantay, wala kang ginagawa, aabutan ka ng gutom, para hindi ka na umalis-alis, yan. Grab something that you can eat instantly. Yan. Very convenient. Tapos masarap, mura. Yun. Kaya it makes sense. But ito tayo lagi, no? Yun lang. So actually, kay Charlie na yan, kinain ko na yung akin. So, malapit na matapos siguro. Maybe about an hour. Okay na, madadrive na natin siya pa uwi. Alright. Pala yung box na galing Taiwan mismo. No? Ayan. In Taiwanese. Ayan.
Taiwan yan. Postal. Dumadating sa postal office. Philippine Post. Yan. Taiwan markings. Pakita ko lang para makita nyo malinis yung packaging niya. Nandito pala, nakalimutan ko na. Ito, naka-order tayo ng galing Taiwan to. This is the A pillar. Yan. Ito, para dito yan. Dun. Ito, yan. Ganyan yan, ganyan. Kasi mahirap hanapin. Ito, laging punit. So, yan, dyan, yan. And sa other side. No? Diba? So, thank you. Kung wala si Mark from Taiwan, hindi natin mabubuo yung auto. So, it's 5 o'clock. Nasa fog lamps na si Charlie. You know, may fog lamps na, oh. Plate. Nakabit na yung plate. Ito pala isa. Ayan. Ayan yan, may fog lamps na siya. Umaandar yan. May ilaw yan. May ilaw yan, ano? So maybe 1 more hour. Inuhugot yan. Same with the 190E. Dilaw pala siya. Well, here. Ganda sa gabi niyan. You know. 5:30. We are about to roll out. Ayan. Na-drive na ni Charlie. Pabalik sa bahay. Ayan. No? There's the car. So sana 30 minutes sa bahay na kami. Wala naman traffic. Normal, parang 190. Ha? Dahan-dahan ka, sumasayad yung ano yan. Yung bumper sumasayad yan, dahan-dahan. Ano yung power steering? Kulang. Op. Baba kasi eh. Ayan, iyan mo dyan, picturean ko dyan. Ayan, dito, dito. Sige, sige. Tabi mo, tabi mo. Ayun oh, dalawa sila oh. Diba? Si kuya at si baby brother. Ayun oh. Alright. Finally, magkatabi ang dalawa. Ayan, dadrive na namin pa uwi sa bahay. Finishing touches sa bahay na lang. We are about to roll out from here. Thank you, Paint Boot. 9 months dyan siya. Yan, katabi. So 5:30, see you sa bahay. Mga rolling shots tayo habang may araw, no? Right, sa likod. Kung nakikita nyo sa likod, looking very beautiful. Dalawang 80s car sa daan. Paranaque. Driving. Ayos. Same generation, 80s. Alright. Sunday looking good in Skyway, walang traffic. So magsi-6 na. It's about to sunset, no? Beautiful sunset here in Skyway. Si Charlie hindi ko alam nasaan. Mabagal kasi mag-drive. Ayan. Alright. Ganda ng sunset, Skyway. You can see the skyline. BGC skyline. Sakto, walang traffic. Charlie, di ko pa rin makita nasaan. But we are in Skyway sa may Terminal 3. Ayan, beautiful drive. There is Charlie. Ayan, sumisilip. Dito kami dadaan sa ilalim. Papasok ng BGC para C5. Para maiba naman. Charlie. Ayan. Kita nyo. Ayan, si Charlie sa likod. Yan. He is there. O mawawala na yung araw. Malapit na mawala yung araw. Yan. There is. Oh, yeah. Hindi siya nag-aircon. Hindi siya naka-aircon. Kanina pa.
Poging-pogi. Giniginaw daw siya kaya hindi siya nag-aircon. Kasi nga may tama eh. Medyo may sakit pa ulit eh. Ayan. So, on the road. Once again, after 9 months. Let's go! Vista! Big Brother is there. Black na black. Oh, right, Batman. Ganda rin ang stansya, no? Baba. Yun, no? Baba rin talaga, no? Yeah, gwapo. Gwapong gwapo. Angas. Dalawang itis, oh. Sa daan. Boom. Yun, oh. Ilang nagsama sa daan yan. First time. Thank you, Lord. At nakaiwi na rin natin. Really happy. 6:40. So finally, mission accomplished. Nauwi na natin si Big Brother. Sinundo ni Little Brother. So nauwi na natin. Finally, mission accomplished. So ilang naman yung goal natin ngayon, no? At isang sa bahay na. Ayan na silang dalawa. Bukas picturean natin to. Yun, no? May car cover naman dyan. Papalabas ko na lang kay Charlie. Kasi hindi pa rin siya tapos. Yung mga sidings, bubuin pa natin. Tapos, yung dito, no? Anyway, that's it. That's the vlog for today. Talagang kinuha lang natin siya dahil pwede na siyang iuwi. Para dito na namin tapusin ni Charlie. So, actually, pwede na gamitin to. Makabit lang yung door sidings. Tapos, okay na yan, no? Alright. Thanks for watching. Two different levels I cannot relate. You know